Natin maya't-maya. Okay, simulan na natin. Mag-iisandaan na tayo. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po no, si President Marcos may panukala po na panlaban sa korupsyon. Okay, pag-uusapan din po natin, binanatan po ni Marcoleta ito pong si Ping Lacson dahil parang ano no, parang kakaiba na po ang tanong niya nga ni Marcoleta, gawain ba? Gawain ba ng senador yung ginagawa ngayon ni Senator Lacson? Yan po ang mga pag-uusapan natin at kung meron pa kayong gustong pag-usapan, pwede pa tayong mag-usap. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, uli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay, pag-usapan natin, no? Unahin na po natin to. Ito po ang sagot ni President Marcos sa paglutas po ng korupsyon. Ayan. Marcos orders other agencies cut project costs like DPWH. Nakakagulat po, no? Paano po naisipan? Talagang ang makakaisip lang po ng ganitong solusyon sa problema ng korupsyon ay ang nag-iisang Pangulo ng Pilipinas na katulad ni BBM. Yung may kakaibang pag-iisip, yung humihingi ng payo sa kanyang yumaong ama at sa mga gabinete ni Pangulong Marcos Sr. At ganoon na rin nanghingi ng payo sa mga ninuno. Okay. President Marcos has widened the coverage of his order to lower project costs to include other agencies engaged in delivering vital services aside from Department of Public Works and Highway. Okay. Nung nakita po ni BBM, Marcos made the announcement yesterday before departing for South Korea for the Asia-Pacific Economic Conference meeting, citing the need to honor public trust as the government faces intense scrutiny over corruption issues. Okay. Imbis po na lutasin, alam nyo po, ang pinakamaganda pong paglutas sa korupsyon, sa pagkakaalam ko, magkape ka muna, Boss Buzz. Thank you very much. Truly yours. Sa pagkakaalam ko po, ang pinakamagandang paglutas sa korupsyon ay pagpapakulong sa mga corrupt officials, no? Yung talagang wala kang sisinuhin. Talagang magbibigay ka ng hustisya. Pabawiin mo yung mga ninakaw ng mga corrupt officials at saka bukod sa babawiin mo yung yaman, ipapakulong mo yung mga corrupt officials sa mabilis na paraan para hindi na po pamarisan. Yan po ang tingin ko, no? Yung walang sinisino, kamag-anak ka man, no? Kapartido ka man, kaibigan ka man. Katulad ng binanggit ni President Marcos nung siya po ay sinabi niya ito sa SONA. Yun lang po ang tanging solusyon. At ito dapat, ayon nga kay Boying, ang deadline nito kahapon pa dapat. Kasi very late na in the game, no? Hinayaan mo for 3 years, dalawa lang po ang sinasabi natin. Is either si President Marcos ay kasabwat, no? Is either si President Marcos ay kasabwat ng katiwalian or kung sinasabi naman nila na walang kinalaman si Marcos dito sa mga nagaganap na katiwalian, pwede rin po siya na masabi na dahil sa kanyang kapabayaan. Di po ba? Malinaw po eh. Hindi po uubra na wala pong paliwanag. Hindi po uubra na wala kang katulad ng sinasabi ni Chavit Singson
na nililigtas mo lang ang sarili mo, Mr. President. Wala na po tayo sa panahon na ligtas sarili lang. Kinakailangan nyo po yung sense of leadership. Aminin na kayo po yan. Ganun po yung leader eh. Ano man ang mangyari, katulad po nito. 'Di ba? Okay. So, ang solusyon niya, kasi nagkwenta daw po, sinuri ng DPWH, napakarami, as much as 50%. May 50% daw po na overprice yung mga gamit. So, tapos may mga patong pa. 'Di ba? May mga patong pa. So, kinuwenta ni President Marcos, bawasan natin yung budget ng 50%. Wala nang budget para sa corruption. Antindi, no? Nariyan pa rin ang mga corrupt officials, magnanakaw pa rin, pero hindi na sila makapagnakaw kasi yung nanakawin nila, binawasan mo. Ano po yung logic sa ganyang pag-uutos? Ibig sabihin, dati ang mga magnanakaw, hindi mo pinaparusahan, ine-expect mo dahil binawasan mo yung budget, hindi na sila magnanakaw? Hindi ko po maintindihan. Malamang hindi nyo rin po maintindihan kayong mga nakikinig. Ang hirap pong unawain, Mr. President. Ang solusyon nyo, para mabawasan yung korupsyon, ang solusyon ninyo, hindi yung agarang pagpapakulong, agarang kumpiska ng mga ari-arian ng mga magnanakaw. Hindi eh. Bawasan yung budget. Ano pong mangyayari sa Pilipinas kung babawasan po ninyo yung budget? Ibig sabihin, ang dali ng kwentahan eh. Ang dali po ng kwentahan. So, sabi po niya, 50% na pupunta sa nakaw. Tignan niyo yung logic. May logic po eh. Pero logic po ng mga abnormal. Tignan niyo ha. Kung 50% na pupunta sa nakaw, yung budget, tanggalin natin yung 50% para wala nang mapunta sa nakaw. Parang, wala na tayong nanakawin kasi yung 50% eh. Tinanggal na ng Pangulo ng Pilipinas. Wala na tayong nanakawin. Nariyan pa rin po yung mga magnanakaw eh. Nariyan pa rin po sila eh. Nakakarindi, di ba? Na mariringgan mo yung Pangulo na imbes na madaliin nyo yan, ipakulong na kagad. Siya pa po yung nagsasabi na mabagal talaga. Ngayon, yung mga nasa gobyerno na nagtatakip na nga sa mga magnanakaw, sabi nga ng Pangulo, mabagal talaga. Bakit tayo magmamadali? Wala po nagmamadali, Mr. President. Nakakamiss talaga yung Tatay Digong na pinahilera yung mga maliit na nakawan lang po to ha. Ito po, nakawan lang sa pastillas. Naglalagay lang po dito sa mga para makapasok tong mga illegal alien. Maglalagay lang po sila, regalo lang na nakabalot na pera. Immediate eh. Papakain ko sa inyo. Kainin niyo yung pera na yan. Yung mga ganun, Mr. President, hindi. Kayo pa po yung nariringgan namin. Ano yung sinasabi ni Mr. President? Meron siyang sinabi, ito po. Paano po titino yung nasa gobyerno natin? Tignan niyo itong sinasabi ni Mr. Marcos, ni Mr. President Marcos ha. Ito ang sinasabi niya. Para lang po magka-ideya tayo. Hustisya, hindi politika. Sa gitna ng panawagang papanagutin agad ang mga sangkot sa katiwalian, iginiit ni Pangulong Bongbong Marcos na mas mainam ang mabagal, ngunit tunay na hustisya kaysa sa minadali, ngunit nauwi daw sa kawalan ng hustisya dahil napapawalang sala. Yan po ba
Ngayon, sino po yung magmamadali? Sino po sa tingin ninyo yung kasi pag may pronouncement na pong ganyan at madali po yung pagkilos mo, tapos hindi mo na-convict yung dapat mong i-convict, sasabihin ngayon dahil may pronouncement yung Pangulo dapat hinay-hinay lang, dapat mabagal. Mainam ang mabagal, ngunit tunay na hustisya. Galing po sa Pangulo yan. Ngayon kayo, ICI kayo, DOJ kayo, ombudsman kayo, bakit po kayo magmamadali? Utos ng Pangulo na bagalan ninyo. Ibig sabihin, pag nagmadali kayo, sumusuway kayo sa kautusan ng Pangulo. Ang gusto niya mabagal pero naninikit sa ilong. Ang hirap pong unawain, no? Hindi na nating kalibel ng utak yung ating Pangulo. Sa totoo lang po. Tapos dahil sa pronouncement niya, balik tayo rito sa kanyang order. Inorderan niya po lahat ng agency na mag-cut ng 50%. Ang tanong ko naman, saan naman po gagamitin yung 50%? Hindi po yan po pwedeng, binadgetan na po yan eh. May budget na po yan, hinahanapan na po ng budget yan eh. Tuloy lang natin. The Chief Executive earlier directed the DPWH to align its project costs with real market prices and reduce them by up to 50%, said his administration would also reduce the cost of farm-to-market roads, irrigation, classroom, and hospitals. The cuts are expected to generate savings ranging from 30 billion to 45 billion. Ayun po yung target, no? Ang target po, makalikom na naman ng pera ang pamahalaan ng 35 to 50 billion. Ang tanong po namin, bakit po? Bakit po kinakailangan maglikom ng pera? Hindi namin maintindihan yung logic eh. Pero siguro po, no? Tayo po bang mga Pilipino ang hindi makaintindi? Si President Marcos po ba, maganda po ba yung logic niya? Hindi lang ba natin talaga maintindihan? Sa bagay po, kung sa logic po, kung logic at logic, may logic eh. 'Di ba? 50% na pupunta sa nakaw. Tanggalin mo yung 50% na ninanakaw. Wala na magnanakaw. Oo nga no. Logic po yun ng mga baliw. Logic po yan na, hindi ko na maintindihan talaga, Mr. President. Gusto ko na pong sumuko eh. Ang hirap pong intindihin ng logic ninyo. Kaya, yung DepEd, yung pong 22 na lang, tama, may nakita ko rito eh, 22 na lang yung na-create na classroom. Kakalahatiin mo pa yung para sa classroom, 11 na lang magagawa niyan. Mr. President, ang problema po natin, ghost project eh. May pondo po, may kinubra sila, pero wala pa rin pinatayo. Hindi pa rin po natin nalulutas yung ghost project dahil wala pa po kayong napapakulong. Kung patuloy lang po ang gobyerno tapos nakikita po namin yung mga sinasabing mga mastermind, gala lang po ng gala. Unti-unti nang nailalabas yung kanilang mga air asset. May utos naman daw, no? Sumulat na raw tayo sa kung saang bansa naroon yung mga air asset ni ano. Tignan niyo mga logic ha. Tignan po ninyo kung meron pa po ba talagang logic na totoo. Ito po ang binabanggit ngayon. Para raw mapigilan na makaalis yung mga air asset na pag-aari ni Saldico. Sumulat na raw tayo o nag-request na tayo. Hindi ko alam kung saan bansa, Malaysia ba? Sa Malaysia.
na lookout, no? Lookout dun sa mga air asset ni Saldico. Ano po ba batayan nila? Alam nyo kung ako susulatan ng Malaysia, bakit hindi kayo ang nag-lookout? Bakit nakalabas sa bansa ninyo tapos pagbabantayin nyo kami? Wala naman kayong, may kaso na ba si Saldico? Wala pa rin. Ano po pagbabatayan namin kung gustong umalis nung eroplano? Nagre-request lang kayo sa Malaysia at Singapore na wag paalisin o tingnan. Tayo nga hindi natin napigilan eh. Dito galing yan eh. Sasabihin siguro ng Malaysian officials, problema nila yan sa Pilipinas. Tayo ang sasalo. Bakit? May kaso na ba? Merong bang hold departure order man lang? Nakansela ba man lang yung passport ni Saldico? Wala naman eh. So kung may passport si Saldico at valid yan, kahit siya pa ang sakay niyan, pwede pa siyang umikot ng umikot. Sino po pipigil sa kanya? Valid naman yung kanyang, ano po i-request natin? Salitaan lang. Tignan nyo nga po yan kasi nakalusot sa amin yan. Ano kaya ang pakiramdam ng Malaysia at Singapore nung nire-requestan sila? Teka, bakit tayo nire-requestan? Bakit hindi na lang nila pinigilan na makaalis sa Pilipinas? Inalaw nilang umalis sa Pilipinas tapos pagbabantayin tayo? Asan po yung mga logic ngayon? Mga kapatid, naghanap po tayo ng logic. Asan po yung logic dun, Mr. President? Pinayagan yung umalis yung mga air asset ni Saldico. Tapos papipigilan natin sa ibang bansa. Wala naman tayong kaso kay Saldico. Hindi nga natin mapigilan si Saldico na bumiyahe. Yung pang air asset niya. Bakit po? Bakit natin gagawin taga-bantay yung taga-ibang bansa kung tayo mismo nga hindi nating mapigilan? Nasa Pilipinas yan, di ba? Paano sila nakaalis? Ano na ngayon ang batayan ng Malaysia at Singapore? Napigilan sila. Tayo nga hindi natin napigilan eh. Balik po tayo rito sa logic. Babawasan po ng 50%. Ano-ano po yung maapektuhan ng 50% na bawas? Tignan nyo ha. Ayon pa po kay Marcos, a government that honors public trust, a nation that is firm on integrity. This is our promise. Mr. President, ika-4 na taon nyo na hanggang ngayon nagpa-promise pa rin kayo. Parang parang kampanya pa rin. Di ba campaign promise po to natin maririnig? A government that honors public trust. A nation that stands firm on integrity. This is our promise and real change for every Filipino today and all generations to come. Pangakong mga mother statement, Mr. President eh. Ano raw ang gagawin niya ron sa matitipid na 30% to 45%? Ito po, the savings we secure will go where they matter most. To programs that uplift families, support livelihoods, and strengthen communities. Because when our people grow in capability and confidence, the nation grows with them. The President said in his departure speech. Teka po, Mr. President, di po ba kayo sa inyo po galing yung NEP? National Expenditure? Kayo po nagtatakda. Bakit hindi nyo po binadgetan in the first place yung mga sinasabi ninyo? Ano po yan, ayuda? Ilalagay nyo po sa ayuda ang lahat ng mga mababawas po ninyo? So, ibig sabihin, yung budget po sa classroom, budget po sa pagpagawa ng kalsada, budget po
kung saan-saan, babawasan po ninyo ng 50% para wala na po silang nakawin. Hindi nyo ba naisip, Mr. President, na yung 50% pwede pa rin nilang nakawin dahil nariyan pa yung mga magnanakaw? Hindi ko maintindihan yung logic eh. 50% na nakawin daw, kaya bawasan natin ng 50% para wala na silang nakawin. Eh sino naman po saan naman po mapupunta yung 50%? Ipapanakaw niyo sa iba sa pamamagitan ng ayuda. Hindi pa nga po naimbestigahan yung ayuda eh. Ako po may tingin ko dyan sa ayuda, punong-puno rin po ng anomalya yan eh. Wala pa pong nag-imbestiga sa ayuda, Mr. President. Pero sa tansya ko lang, dahil whole of government approach, lahat ng imbestigahan nyo may korupsyon, Mr. President. Talaga, ang inihikayat na mag-invest na lang yung mga OFW. Natawa ako dun ha. Wala na talagang logic. Absent na po yung logic sa ating pamamahala, Mr. President. Yan lang po ang tanging masasabi ko dyan. Okay, punta po tayo rito. No? So, sa makatuwid, ala-chamba po yan. Hindi po nyo malulutas yung graft and corruption nang hindi nyo tinatanggal yung mga corrupt officials. Hindi po mapipigil yung mga pagnanakaw kung nakikita ng mga tao wala po napaparusahan. Parusa at pagkuha ng kayamanan. Papaghirapin yung mga magnanakaw. Yan lang po ang tanging paraan. Halimbawa po, yung Diskaya, nawalan na sila ng kayamanan. Sino pa po ang mga ngarap na magkontraktor? Yung mga totoong gustong kumita ng tapat. Yun na lang po. Kasi pag hindi ka pala nagtrabaho ng tapat, talagang uubusin din ang yaman nyo. Kumpiskahin lahat. Hindi lang po sa Diskaya. Yun yung problema eh. Ang daming kontraktor eh. Nariyan na tayo. Maaring pinakamayaman yung Diskaya. Eh yung kapatid ni Saldico, na mas malaki pa ang kontrata kaysa sa mga Diskaya. Wala kayong gagawin doon? Yung iba pang kontraktor, yung taga Bulacan na nagpapahiram ng kanyang lisensya. Wala po 'yun. Bale walang kaso 'yun. Kasi nagpapahiram siya ng lisensya. Dapat same yung kaso niya doon sa humiram ng lisensya. Kung nanghiram sila Bryce Hernandez, sila Alcantara, yung mga nagpahiram, kasabwat po sila. Bakit parang wala pong nakikitang ikakaso sa kanila? Okay, punta po tayo kay Gutesa. Alam niyo yung sinasabi ni nagpo-focus si Lacson. Ito po ang tagal na panahon buwat nung nag-resign ka, Senator Lacson. Mag-iisang buwan na yata nung nag-resign ka. Wala nagaganap na ni hindi nyo pinag-uusapan si Gutesa. Tapos biglang-bigla nung lumabas ka, buwat nung lumabas ka na sinabi mo na ikaw na uli ang hahawak ng Blue Ribbon Committee. Wala ka ng bukang bibig kundi Gutesa. Gutesa, tatawagan mo, Gutesa. Obsesyon. Kasi naniniwala yung mga yan eh. Pag inulit-ulit mo, yung pahiwatig, hindi na po umubra yan, Mr. Senator Ping Lacson. Hindi na po ubra yung ideya na ulit-ulitin nyo lang. Yung sinasabi ni Maria Ressa, a lie
Ano na nga yung sinasabi ni Mark? Ayun. A lie repeated million times becomes the truth. Hindi uubra yan eh. Kasi may nagbabantay, narito po kaming mga social media eh. Ano po kaso ni Gutesa? Magkano po ang ninakaw niya? Ilang maleta yung napunta kay Gutesa? Bakit po ang turing nyo kay Gutesa parang napakamakasalanan? Nanumpa po ba si Gutesa sa Senado? Tinanong nyo po ba si Gutesa? Tinest nyo ba kung siya'y nagsisinungaling o hindi? Si Gutesa ba matapos siya magtestimonya? Umalis, nagpunta ba ng NBI, nagpunta ba ng DOJ, nagpunta ba nawala ba ng 4 na oras? Tapos bumalik ba bago nyo tanungin? Pagkatapos po ni Gutesa na mag-present ng kanyang affidavit, Mr. Lacson, Senator Lacson, kagyat na siyang tinanong ng mga open na po na tanungin siya ng mga senador. Hindi na po kasalanan ni Gutesa na hindi nyo siya napatunayang nagsisinungaling. Immaterial na po yung mga notaryo-notaryo nyo. Peke man ng notaryo, napalabas nyo sana na peke yung kanyang sinasabi. Eh hindi nyo naman napalabas na nagsisinungaling. Ngayon, ang issue nyo na ngayon, may sinasabi siya na yung kasinungalingan dapat matapos na yung kasinungalingan. Eh. Nasaan na ba yung kay ano? Parang punong-puno ng kasinungalingan yung mga ginagawa nila Gutesa. Alam nyo kung ano yung batayan niya ng pagsisinungaling? Daw ni Gutesa at ng mga handler ni Gutesa. Yan yung gusto niyang palabasin eh. Punong-puno ng kasinungalingan. Alam mo yun kung ano yun? Sinabi raw ni Mike Defensor sa isang panayam na hawak si Gutesa ng Marines. So tinanong niya yung Philippine Marines, Philippine Navy kung hawak nyo ba si Gutesa. Hindi nila hawak. Ano po, in the first place, bakit po ninyo tinatanong kung hawak nila para i-disprove yung sinasabi ni Mike Defensor? Para palabasin na sinungaling si Mike Defensor? Hindi na po nyo mapasinungalingan si Gutesa. Ang point ko lang dito, si Gutesa po nagsalita sa harap ninyo, mga senador. Tinanong ninyong mga senador. Tapos nagdeklara kayo after ni Gutesa, wala nang investigasyon. Gumawa na kayo ng paraan para wala nang investigasyon. Yun na po yung huli. Si Gutesa na. Ngayong nakalikha na kayo ng gusto nyong puntuhin na script na ididiin nyo si Gutesa na parang pinakamasamang tao sa lahat, di po maniniwala yung mga tao. Dahil ang tatanungin lang po nila, magkano ang napuntang porsyente kay Gutesa sa trilyon na pondo sa flood control? Ilang bilyon po ang napunta kay Gutesa? Zero. Zero po. Ilang maleta ng kwarta ang napunta kay Gutesa? Wala. Walang maleta ng pera napunta kay Gutesa. O bakit po makasalanan siya? Bakit hindi nyo po unahing tugisin yung mga may maletang pera? Bakit po si Gutesa? Dahil sinabi ni Gutesa na nag-deliver sila ng pera kaya tutugisin nyo? Paano po yung sinabing diniliberan? Ayaw nyo pong alamin kung totoong na-deliveran siya? Ano po ang sinasabi ng mga inaakusahan ninyo? Si Mike Defensor, gusto nyong palabasin na sinungaling si Mike Defensor. Kahit hindi nyo po sabihin, yun po ang pinalalabas nyo. Na sinungaling si Mike Defensor. Gusto nyong palabasin na si Gutesa ay ginagamit nila Mike Defensor at ni Marcoleta? Magpatawag po kayo ng hearing.
Kung gusto ninyo, ipatawag ninyo si Mike Defensor. Sino po ang pumipigil sa inyo? Blue Ribbon Committee chairman ka. Lahat ng gusto mong sabihing sinungaling, kaya nyo pong palabasing sinungaling yan sa inyong committee. Hindi po dapat nagaganap sa media. Kaya yung media, nawawala na yung tiwala ng tao dyan sa media lalo eh. Alam niyo po ba yun, Senator Lacson? Kung gusto niyo pong palabasin na si Mike Defensor ay sinungaling, imbitahan ninyo si Mike Defensor. At makikita po namin kung nagsisinungaling. Katulad po nang nakita namin nagsisinungaling si Diskaya, si Bryce Hernandez, at saka si Alcantara, na pinakulong po ninyo dahil sa contempt. Sino po ang pumipigil sa inyo para imbitahan si Mike Defensor? Wala. Pwede nyo po ba siyang imbitahan? Pwedeng-pwede. Pag hindi siya dumalo, ano pong mangyayari? Pwede nyo siyang i-contempt. Pag hindi pa rin dumalo, pwede nyo siyang ipahuli. Nagta-trial tayo sa press eh. Trial by publicity. Press lang po ang kausap ninyo. Yung press natin na galit sa mga Duterte. Yun ang kausap ninyo lagi. Yun na yun. Dahil wala sa Marines. Sabi nga, imbitahin ninyo. Si Gutesa po, imbitahin ninyo. May address siya. Ano sabi ni Mike Defensor? May address po siya na nakalagay kung saan po siya naka-address. O kaya ibigay ninyo sa Philippine Navy. Meron naman siguro nakakakilala kay Gutesa. Hindi naman dinideny ng Philippine Navy na siya ay dating Navy. Kailan nyo po iimbitahin yung 90, 90 na kasama di umano ni Gutesa na nagde-deliver? Para makita po natin kung sino po nagsasabi ng totoo. Kawawa po kasi. Gusto po ninyo na parang si Gutesa pa ang ano eh. Si Gutesa pa po ang wanted eh. Pinaghagilap ni Senator Lacson eh. Nagurguro ba? Baka naman sa'yo lang minandro, parang okay naman pa. Tama. Okay, ang point lang po dito, 'di ba yung halimbawa nga po ni Marcoleta, nagsusumbong yung tao na may ninanakawan ng kalabaw. Buti pa po sa barangay. Alam niyo po, Senator Lacson, inuulit-ulit po namin 'to kasi lugi kami sa mainstream media eh. Inuulit-ulit nila na masamang tao si Gutesa eh. Dahil nameke na notaryo. Ngayon naman masamang tao dahil nagtatago. Bakit po hindi magtatago eh, nanganganib ang buhay? Logic din naman pairalin natin eh. Kaya po nagtatago ako na malamang nanganganib po ang buhay niya kaya gusto niya magtago, di po ba?
At dahil diyan nagsisinungaling daw siya. Uy, uso pa pala ang pakape. Thank you very much, David Luis Dumaging, na nagpakape po. Naaawa po ako na yung mga lumalantad para po ninyong sinasabi na masama ang maging ang lumantad para magturo ng mga kamag-anak incorporated. Alam po ninyo, Senator Lacson, sa ginagawa po ninyo kay Gutesa, lahat po kayong media, baliktad po ang perception ng tao. Nakita nyo po ba na binubuna yung ating presidente dito sa nung umaten siya sa Araneta? Baliktad po yung perception ng tao. Hindi po lumalabas na sinungaling, hindi po lumalabas. Alam nyo po kung anong lumalabas? Ginigipit ninyong lahat ng Senado, netong media, ginigipit ninyo si Gutesa. Yan ang katotohanan. Hindi yan yung intensyon nyo, alam ko. Pero yan po yung nagaganap sa ginagawa nyo kay Gutesa. Yun na nga unang tanong natin. Bakit po kayo ang naghanap, Senator Lacson? Bakit po interesado kayo? Samantalang, pwede nyo naman po siyang imbitahin. Kung ayaw nyo po, through Mike Defensor, imbitahin nyo rin po si Mike Defensor para magkaalaman talaga lahat. Naaawa po kami kay Gutesa eh. Siya na nga yung nagsabi ng, buti pa siguro tumahimik na lang siya. Wala naman po siyang share dyan. Mayroon pong binabanggit na tao na nagde-deliver, binibigyan nito nila Alcantara na pinagbibigyan ng pera. Bakit hindi nyo po imbitahin? Yung sinasabi ni Gutesa na 90 na tao, bakit hindi nyo po sila imbitahin? Siguro naman, meron pong pagkakakilanlan yung mga security ni Saldico. Bakit hindi nyo po sila imbitahin? Kasi po naniniwala ko kahit ayaw nila magsinungaling, pag hinarap po yan sa investigasyon, makikita po ng taong bayan kung sino yung nagsisinungaling o hindi. Yung tinuturo po si Saldico at saka si Martin Romualdez, bakit hindi nyo po imbitahin? Yan po napakalaking katanungan sa amin eh. Kayo na nagsabi. Kayo na po nagsabi na iimbitahin nyo si Saldico at saka si Martin Romualdez. Bakit hindi nyo po imbitahin? Yun lang po ang tanong namin eh. Bakit si Gutesa talagang hinahanap nyo kung saan naroon? Bakit po? Senator Lacson, bakit nyo po siya hinahanap? Paimbitan nyo po kay Mike Defensor. Paimbitan nyo po kasi siya po kinokontak eh. Paimbitahin nyo po. Malalaman nyo po kung talagang alam niyo po, meron na naman ditong balita. Ayon sa isang opisyal, magandang oportunidad ang magiging pagharap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga lider at negosyante ng APEC para isulong ang Pilipinas bilang cyber hub sa Southeast Asia. Alam niyo po, magtapatan na po tayo. Ang pagkakakilala po sa Pilipinas ngayon, corrupt country. Wala pong gustong pumasok dito na negosyante. Hindi po dahil sa hindi po pahusayan ng ano yan eh ng anong tawag dito ng ahente, no? Parang sa nagtitinda, sales stock.
no? Hindi na po makukuha sa sales stock ang pagbebenta sa Pilipinas. Pagka po naayos natin, pero I doubt kung meron pang nagtitiwala dito sa liderato na to. Paano ka magtitiwala kung wala pa napapakulong hanggang ngayon? Ilang buwan na po. Tapos, ang sasabihin, bawasan ng 50% yung tapos yung 50%, kontrolado na naman niya kung saan ibibigay, kung saan gagastusin. Yung nabawas na 50%, hindi po yan, o ibayad na lang natin sa utang, hindi po eh. Para daw sa mga, ewan natin kung saan po yung para dun sa mga mahihirap o kung kanino man niya gustong gastusin yung 50%.